Panoorin natin si Ma'am Amelia Pagdanganan o si Lola Cuentosera. Hello po, ako po ang inyong Lola Cuentosera, ang lola niyong daldalera, pero hindi naman masyadong chismosa. Konti lang. Ako po ang sumulat ng librong Rich Mom, Poor Mom, ang patolohiya patungkol sa problema sa pera. Ang kwentong ito po ay tungkol sa aking poor mom na nakulong po sa kasong estapa nung ako po ay 16 na taon lamang. At dahil nga po nakakulong ang aming breadwinner, napilitan po kaming makitira sa loob ng kulungan. Sa loob ng 6 na taon, labas-masok po kami doon ng aking maliit na kapatid. At dahil nga po paborito ko ang aking nanay, naman ako po ang pagiging utangera niya. Kaya muntik na rin po akong makulong. Mabuti na lamang po nagpadala ang Diyos ng aking rich mom na naging mentor ko po kung paano ko pangangalagaan ang mga biyaya at provision na bigay po ng Diyos. So, ang babasahin ko po sa inyo ay page 16 kung saan nahuli po ang aking nanay at nakulong at nakasama po kami magkapatid sa loob ng kulungan. Life in full circle. Tanda ko pa ang itsura ng babaeng incheck na kumatok sa aming inuupahang barong-barong. May kasama itong 2 maaangas na lalaki. Andyan ba ang nanay mo? Tanong nito nang sumilip ako sa may pintuan. Wala po, alanganing sagot ko. Ang bilin kasi ni poor mom, pag may naghahanap sa akin, wala ako. Kaso, naunahan ako ng takot, kaya nahalata ang aking kabululan. Paihinga ako, sabay pasok ng incheck sa aming inuupahang kwarto. Ayon, huli kabalbon ang nanay ko. Sa bisa ng warrant of arrest na dala pala ng mga NBI agents, wala nang nagawa si poor mom nang bitbitin siya ng mga ito sa Camp Crame hanggang mailipat sa Valenzuela City Jail. 12 years later, ako naman ang may warrant of arrest sa parehong kaso. Gaya ng poor mom ko, nag-issue rin ako ng mga checks na walang pondo. Noon, bumalik sa akin ang alaala ng 6 na taon kong buhay kulungan. Looking at my sleeping children, ages 4 and 0, kapapanganak ko pa lang noon, doon ko naisipang mag-self-delete kesa bumalik sa kulungang palagay ko ay aking magiging libingan. Ngunit datapwat subalit, bagamat buhay pa rin ako hanggang ngayon. Dahil may plano pala ang Diyos. Yan ay ang maisulat ko, ang librong ito, para magsilbing aral sa inyo. Kung iisipin mo, pera ang pinakamadaling problema kasi sa totoo lang, maiipon mo ito at pwedeng kitain. Yet, bakit ang daming nagpapakamatay kapag problemang pera na ang usapan? It almost happened to me. So I'd like to believe na meron akong credibility to talk about this matter. Alam nyo, ang naging realization ko, hindi problema sa pera ang dahilan kung bakit pinipili ng ilan na tapusin ang kanilang buhay. Kanina ko pa sinasabi, di ba? Sa likod ng problema sa pera ay may napakasakit na kwento ng trauma. Nabitin po ba kayo? Nako, madali nyo naman pong makuha ang librong ito sa mga leading bookstores po, particularly sa Fully Booked, sa book sales. Meron din po kami na Shopee, TikTok, Lazada po, at iba pa pong online stores po namin ng website at sa page po. At baka po gusto niyo na rin kunin ang aking mental health book. Kauna-unahan ko po itong best-selling, ang Sino ang Dakila, Sino ang Tunay na Baliw, at ang part 2 po niya na Brain Kalasan. Siyempre po, ako rin po ay nagsusulat ng mga fiction and romantic novels po para sa mga teenagers na may kinalaman po sa mental health at Christian values. Sana po hindi ito ang huli nating pagkikita. Na palagi po akong kasama sa mga book festivals at book fairs po. At syempre meron din po akong Brain Health Pilipinas pag kailangan nyo po ng mga kwentuhan patungkol sa mental health. Tawagan nyo lang po si Lola. Andun po ako para maging kabahagi ng pangangailangan nyo po sa mental health at advokasya. Salamat po. Maraming salamat po ulit Ma'am Amelia Pagdanganan. Suportahan po natin si Ma'am Amelia, 10 ng ating iba't ibang local authors.